Inilatag ni DFA Secretary Teresa Lazaro ang posisyon ng Pilipinas sa konfrontasyon ng China Coast Guard at Philippine Navy sa Ayungin Shoal sa 59th ASEAN Foreign Ministers Meeting. Saksi si JP Soriano. Hawak kamay ang mga ministro ng Association of Southeast Asian Nations para sa tradisyonal na family photo ng opening ceremony ng 59th ASEAN Foreign Ministers Meeting para sa ASEAN 2026. Matapos ang Foreign Ministers Meeting, inisa-isa ni Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro ang mga napag-usapan at inisyal na napagkasundoan ng mga ministro kaugnay sa iba't ibang issue sa rehiyon, pati na ang paglalabas ng pahayag ng ASEAN kaugnay sa panibagong gulo sa pagitan ng Amerika at Iran. Pero nang matanong kung napag-usapan ba ng mga ministro ang tungkol sa paluan sa pagitan ng China Coast Guard at Philippine Navy sa Ayungin Shoal, sabi ni Lazaro inilatag niya ang posisyon ng Pilipinas dito. Pero wala pa raw tugon ang mga ministro ng ASEAN. I was the one who presented it as part of the discussion because everybody has read it. It's all in the newspapers. But the foreign ministers did not respond to that position that I made because I think everything is still being discussed between the two parties. Gayunman, ang pinagtuunan ng pansin ng mga ministro ng ASEAN ang pagbuo ng Code of Conduct on the South China Sea o yung COC. Almost all have really focused themselves on the development that is happening on the Code of Conduct between ASEAN and China on the South China Sea. Wala mang tugon ang ASEAN sa naging aksyon ng China Coast Guard sa mga sundalong Pilipino sa Ayungin Shoal. Nakahanap naman ng kakampi ang Pilipinas mula sa Amerika at Australia na kapwa naglabas ng pahayag sa pagkondena sa insidente. Dati namang tahimik ang ASEAN sa isyong ito maliban sa Pilipinas na kinatigan ng 2016 Arbitral Award na nagsasabing walang visa ang 9-dash line claim ng China. Bukod sa Pilipinas, ilang ASEAN countries din ang may mga inaangking bahagi sa South China Sea at West Philippine Sea, gaya ng Vietnam, Brunei at Malaysia. Ngayong gabi o bukas, inaasahang makakapulong ni Lazaro si Chinese Foreign Minister Wang Yi para sa isang bilateral meeting, pati na rin si US Secretary of State Marco Rubio. Ako po si JP Soriano, ang inyong saksi